Hi everyone, our Bible verse for today is all about Isaiah 7 verse 14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to the son, and will call him Emmanuel. So, etong verse po na to is ipinapakita sa atin the Emmanuel is God with us. Ano nga ba ibig sabihin ng Emmanuel? Subukan natin na pag inunawa natin yung ibig sabihin ng Emmanuel. Emmanuel means God wrapped Himself with humanity. Ano ibig sabihin ng God wraps Himself with humanity? Yung Diyos po, He is Emmanuel. Yung Diyos kasi wala makakalapit sa Diyos kahit anong gawin natin. Na merong mga nag-attempt before na humawak dun si Usa. Aksidente niya na nahawakan. At hindi niya intention, pero nahawakan niya on the spot, namatay siya. Ganun kagilagilas at walang makalapit sa Diyos. When you approach the Lord, actually no one can approach the Lord kasi ikaw mamatay talaga. So we cannot stand at the presence of God, lalo na kapag makasalanan. That's why si Isaiah, ano nakita niya yung presensya ng Diyos, pahapyaw lang niya nakita ang Diyos. Even Moses din. Pero, alam mo yun, pag nakita kasi natin yung glory ni God, ikamamatay talaga natin. So, kailangan talaga mahugasan tayo sa mga kasalanan natin. At kailangan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na maghugas sa atin. At yun lang ang sasapat para maging malinis tayo sa paningin ng Ama. Na we can approach in God's confidence as sa pamamagitan ng ni Panginoong Jesucristo yun. Kasi siya lang yung banal na kaya makapag-approach sa ating Panginoong Diyos. That's why yung si God, binalot niya ang nag-iisa niyang anak ng God wrapped Himself with humanity. Yung Diyos nagkatawang tao, yung Diyos ipinanganak sa simpleng buhay na nakita ni Isaiah yung kaliwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Alam mo yun, nagkatawang tao, binalot na isang tao upang si Mary mahawakan niya ang kanyang anak. Yung mga angels, alam mo yun, sinasamba, pinupuri araw-araw na with Almighty. Hindi sila makatingin with our God because He's so glorious at walang makaarok nun, walang makaabot nun. That's why God wraps Himself with humanity para mahawakan siya ni Mary, mahawakan siya, nagsilang sa kanya yung kumbaga binigay siya nung first Christmas sa atin. So that's why God gift to us is the most important gift na kamtan natin is yung binigay niya yung nag-iisang anak niya sa atin. And anong purpose nun? Emmanuel means God's reconcile with us. Yung Diyos nakikipag-ayos sa atin. Yun yung beauty of gospel. Yun yung grace ng Panginoon na tayo na yung naka-offend sa Diyos, tayo na nagkasala, tayo na yung makasalanan, pero siya pa rin yung gumawa ng paraan, yung nagsakripisyo, nagsuko ng kaisa-isa niyang anak upang mamatay sa cross para mahugasan yung kasalanan na mayroon tayo yung nagkasala, pero siya pa, yung God pa yung unang nag-approach sa atin, yumakap sa atin. Siya pa yung unang nagmahal sa atin at nag-aaruga sa atin, na nagpakita ng kagandahang loob. Yun po yung ibig sabihin ng Emmanuel. Yung mga tao, lost tayo ligaw tayo patungo sa pahamakan. Pero hindi aware lahat sa ganun.
para tayong mga ligaw na tupa or mga langgam na lost, na hindi natin nauunawaan na ano ba ang Diyos. Kaya kung gusto mo, diba, kung gusto mo makipag-usap sa Diyos, dapat mamit mo yung standard niya. At para mamit natin yung standard ng God, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak bilang isang human being just like us, na sininimulan ng Panginoong Hesukristo yung gawain ng reconciliations, na pinaglapit niya, siya yung naging medium para sa God at sa tao, na naging dahilan para makapag-reconcile tayo sa Panginoong Diyos Ama, na siya yung nagunat ng kamay para mag-connect ang kamay ng Diyos at kamay ng tao. Saan niya inunat yung kamay niya? Doon sa cross ng Calvario, para magkaroon tayo ng reconciliation. That's why, yun yung ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Na kahit makita natin sa verse 21, nakausap ng angel si Joseph, na parang, Joseph, ka na magtampo, huwag ka na mag-isip ng kung ano pa, na hindi ka niloko ng asawa mo, kasi galing sa banal na spirito yung pinagbubuntis, and he will give birth to a son and give the name Jesus. And that is yung Jesus, that is the specific meaning. He will save his people from their sins. Pag sinatin Yahshua, Yah will save. Yan. Kaya yun yung binigay na pangalan ng ating Panginoong, ng Diyos Ama kay Jesus. Yes, God is with us. Kasama natin ng Diyos to reconcile us, to get back to God. God reconciled with us. Tayo na yung gumawa ng mali, pero yung Diyos pa yung gumawa ng way para magsakripisyo para sa atin dun sa cross. That is the grace of God. And God is present with us. Pag sinabi natin Emmanuel, God is with us. Kasama natin yung Diyos. Na kapag sinabi natin kasama ang Diyos, hindi ibig sabihin umakyat ang Diyos sa langit, hindi na natin siya kasama. That's why binigay yung Santong Espiritu para manahan sa atin. Right now, kasama natin ang Diyos. Right now, nangungusap ang Panginoong Diyos sa atin, nananahan sa atin. At kapag nasa atin ang Santong Espiritu, nasa atin din ang Panginoong Hesukristo at nananahan siya sa atin. God present is with us right now. At kapag kinausap mo yung Diyos ngayon right now, nakikinig siya sa iyo because He's there with you. He's closer to you than your very breath. Na malapit yung Diyos kaysa pa sa hininga mo, because God is beside you. God is in you. God is in you, and in God, ganun ka-intimate yung relationship with God. So, paano natin i-apply sa atin sa life? So, treasure Jesus is the most precious gift that we have. Marami tayong treasure. Yung puso natin punong-puno ng idolatry, na lahat na ginugusto natin, lahat na mag-aaral gusto natin. Idolatrous yung puso natin actually. But, sa dami ng treasure ng puso natin, wala makakapagpasaya sa atin. Wala makapagbigay sa atin ng tunay na satisfaction. Diyos lang talaga. Yung Panginoong Hesukristo lang talaga. And on top of being satisfied with Jesus Christ, let's remember that Jesus sacrificed Himself for us. Nag-sacrifice siya dun sa cross para sa atin. At yun yung tumatak sa atin bilang isang meaning ng Christmas sa atin. Bilang isang ama na nagbigay ng regalo sa anak. Na precious gift. Si Jesus mas precious pa sa lahat ng treasure na meron tayo. He gave Himself for us. Sarili niya yung binigay niya, yung Diyos niyakap ang suffering sa pagdudusa. No, binalot niya ang kanyang sarili bilang regalo sa atin. At kailangan na ma-appreciate natin yun. Niyakap niya tayo. Niyakap niya yung pagiging tao. Kahit nasasaktan siya, kahit yung sufferings, niyakap niya yung pagdudusa, niyakap niya para sa atin. So let's treasure Jesus as the most precious gift. Thank you everyone, and God bless.